Habang papalapit ang tuluyang pagbabawal ng mga pogo sa bansa alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos, isang pogo hub ang ininspeksyon sa Kawit, Cavite. Ayon naman sa DILG, mahigit 1,000 dayuhang pogo worker pa rin ang hindi nagpapa-downgrade ng kanilang visa. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Ininspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Kawit, Cavite ang pogo hub na ito na isa sa mga nagtigil operasyon alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos na wala ng pogo sa bansa sa 2025. On December 15, 10 o'clock a.m., we will personally lead the closure of the Pogo Hub. Wala pong meron ng may lisensya pagtuntong po ng January 1, 2025. So, kung meron pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sa tala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, 42 internet gaming licensee at 18 service provider ang may lisensya na ideklara ni Pangulong Marcos sa kanyang zona na tutuldukan na ang mga pogo. Ngayon, 7 na lang ang natitira nag-ooperate. Kanselado na lahat ng lisensya pagsapit ng December 15 sa darating na linggo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, lahat na mag-ooperate ng walang lisensya, huhulihin. Inaasahan na raw na sa tuluyang pagbabawal sa mga pogo, susulpot ang mga guerrilla pogo o mas maliit na mga operasyon. Mahigit 100 rogue pogos ang tinitingnan ngayon ng PAOK. Mga dating pogo workers yan na nagsama-sama, tapos gumawa ng maliit na pogo hub o pogo operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. 4 na ganitong operasyon ang tinatrabaho ng PAOK. Meron sa Mimaropa at meron din sa isang resort na pag-aari umano ng isang opisyal sa Gawing Norte. Ang nagsumbong daw, LGU. Nireport po niya na merong papasok sa kanya na grupo ng mga Chinese, about 1,000 of Chinese, na dala-dala na yung gamit nila. At inimbak na yon sa isang lugar at pinasakay ng local government. Nagplano sila. So, nakuha na nila sir yung mga gamit. Nandun ngayon sir sa kanila. At ibig sabihin talagang lumalayo na sila sa Metro Manila. Aatasan ng DILG ang mga local chief executives sa bantayan ng kanilang mga lugar para matiyak na walang illegal na pogo na makapag-ooperate sa kanilang nasasakupan. At kung hindi, maaari silang sumabit at makasuhan tulad na nangyari kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon pa sa DILG, mahigit 1,000 foreign pogo worker ang hindi pa nag-a-apply ng pag-downgrade ng visa. 20 Filipinas who are pregnant with Pogo workers where their husbands were repatriated back to their countries and are applying to come back here. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.